Matutuklasan nyo kung paano po talaga nila pinoprotektahan ito si Speaker Romualdez. Pakinggan nyo po mabuti si Stella Kimbo, ha. Siyempre po, especially kapag na-atake po si Speaker, siya po ang padre de pamilya namin. Siya po ang padre de pamilya namin. Siya po ang padre de pamilya namin. He takes care of us. We need to also take care of him. Wow! Stella Kimbo, tinawag na padre de pamilya po si Congressman Romualdez. Kaya naman pala todo sinsip, todo tanggol kayo dyan sa Kongreso about dito kay Speaker. Dahil siya pala ang tinuturing yung padre de pamilya, tama pala yung ginagawa nyong ganyan. Akala ko ba yung pagsiservisyo nyo isa taong bayan, tapos nagsiservisyo lang pala kayo dyan kay Speaker Romualdez? Anak ng tinapay. Kaya pala puro atake ang ginagawa ninyo kay VP Sara Duterte dahil akala ninyo inaatake ni VP Sara Duterte ito si Romualdez. Na hindi naman totoo yan. Ang inyong padre de pamilya ang panay atake sa mga Duterte dahil nga mga idol, dinidiscredit nila ang mga magandang ginawa ng administrasyon ni Tatay Duterte para po sa susunod na eleksyon, madungisan po ang pangalan ng mga Duterte. Yan po ang aking nakikita dito sa administrasyong ito. Kaya po mga Lodi, tuloy-tuloy po ang paninira nila kay Vice Presidente Sara Duterte at sa mga sumusuporta po sa Duterte. Alam nyo ba, kaka-atake nyo kay Vice President Sara Duterte, lumalabas lahat ng mga baho ninyo. Kung hindi pa nila inatake si VP Sara Duterte, hindi natin malalaman yung mga maluluhong buhay nitong ating mga congressman, congresswoman na napakalalaking halaga po ng winawaldas nila para lang po sa relo, bag, kotse, at kung ano-ano pa pong gamit na mamahalin na sa tingin naman po natin, hindi nila kayang bilhin yan kung sa sariling sweldo na nila kinukuha ang paggamit po sa paggasta dyan. Pero syempre mga Lodi, dahil padre di pamilya po nila, ito si Speaker Romualdez, ayan, kung sino po ang nagtanggol kay Speaker Romualdez, syempre mabibiyayaan din. O diba, tingnan nyo naman po yung relo po ni Speaker. 2.9 million pesos lang naman. Ay, may nagsabi pa dyan, yung talangka talagang tanso. Tinanong mo na ba kung original yan o fake yan? Baka naman class A lang yan, tapos kung makahusga ka. Po ba? Talangka ba talaga kayo? Sa tingin nyo, magsusuot ng class A, umumurahin, peke, na relo, yung mga ganyang klaseng kongresista? Ang susungan ninyo, ino? O ito, tuloy pa natin para malaman ninyo kung ano po talaga nangyayari sa kaban ng bayan. Dahil mga Lodi, iuulitin ko, hindi po ganyan kalaki ang sahod po ng mga kongresista natin. Siguro naman, maiisip nyo na, lalong-lalo na po, ito si Kimbo, kung saan niya po nakuha yung 4.5 million na relo niya mga Lodi. Dahil nga, padre de pamilya nila, susuportahan nila, meron pa palang 7.8 million, oh. Wow, grabe naman talaga. Dahil sa padre de pamilya nila dyan sa Congress, nagkaroon po sila ng ganyan. Sige, pagtanggol nyo pa. O dahil dito mga Lodi, pati si Abante, di ba? Binabanatan niya rin si VP Sara Duterte. At etong video na to ang magpapatunay na pinag-iinitan lang po talaga nila si VP Sara Duterte. At eto nga po, sinupalpal po siya ni Congressman Marcoleta. Eto, panoorin nyo. Madam Chair. Yeah. Parliamentary inquiry. The Honorable Abante. It is also a cherished tradition that whenever we deliberate the budget of a certain agency, that the head of the agency must be present. Klaro ha? Kapag nagpapapasa daw po kayo ng budget, dapat daw po yung head ng agency nandyan po at present. Pero eto mga Lodi, pakinggan nyo pa. At this point in time, there are no staff here. The head of agency present on the office of the Vice President. And we only have a DBM here. A DBM even answered. The COA even answered that only the OVP could be able to answer that. Perhaps we could be able to say it. Kanina, sinabi rin po ni Congressman Marcoleta, is a cherished tradition to approve the budget immediately. But there's a cherished tradition that when we deliberate a budget of any agency, that the head of agency should be present. That is my parliamentary inquiry. O, yan na. Klaro mga Lodi. Any agency, kailangan daw po present kapag nagpapapasa po kayo ng inyong budget. Kung gano'n naman pala, dapat pinatawag mo na rin si Bongbong Marcos dyan dahil lahat pala ng agency. Bakit wala bang hinahawakan na agency? Ito si Bongbong Marcos Jr., yan ang ating presidente ng Pilipinas.
O, diba? Galing sa kanya yan, mga Lodi. At dito nga, mga Lodi, sinupalpal po siya, sinagot po siya ni Congressman Marcoleta. Dahil po yung sinasabi niya, hindi po applicable naman o hindi nila ginagawa sa lahat po ng agencies. So, eto, mga Lodi, kayo na bahala humusga. Kung sang-ayon kayo sa akin, ipaabot nyo dun sa mga talangkang nagbubulag-bulagan na hindi po patas itong pag-iimbestiga ng Congress about po sa budget na yan, mga idol. Commission on Audit, through your experience, let's say, in the last 10 years, wala kayong may bibigay? Oh. Alam po ninyo kung bakit ko tinatanong ito? Kung marami po kayong na-issue, at alam ko marami talaga, na notices of disallowance, pupuntahin natin dito lahat, hindi lang ang Office of the Vice President ang dapat umupo dito. Yan. Lahat na po ng inisyuhan nyo ng notices of disallowance must sit here para makagawa po kami ng mas maganda, mas balanse na batas. Tama. Kung pag-uusapan po ay ang paggamit nitong intelligence funds. Do you understand? But O, diba? Ayan na, kakaatake nyo, lumalabas tuloy ang baho ninyo. Diba? Sabi po dito ni Congressman Marcoleta, kung yan po pala talaga ang gusto nyo mangyari, dapat nandyan po present ang mga ahensya na nagpapapasa po ng kanilang budget. Dapat po lahat ipatawag ninyo, lalong-lalo na po yung binawasan nyo ng pondo. Siyempre, starring po dyan, yung binawas po nila sa Office of the Vice President na napakalaking halaga po. Ipatawag nyong lahat para maimbestigahan kung tama pa po ba itong ginagawa nila para po magawan po nila ng aksyon. Ang galing talaga ni Congressman Marcoleta, kaya init na init po ito si Pastor eh. Pastor ba talaga to, mga idol? Eto may iiwan lang po muna ako sa inyong sinabi po ni Pastor. Kayo na po bahala kung maniniwala kayo o hindi. Basta ang akin, mga Lodi, gusto ko lang po magkaroon tayo ng halimbawa ng isang tunay na pastor. Apostle Paul would tell us whatever gift you have, whatever ability you have, whatever talent you have. Amen. That even if you have the faith that can move mountains, even if you all have this, but you are not ruled by the love of God. Amen! Amen, Pastor! Amen! Oh, grabe to! Amen, Pastor! Oh, ganda ng ano mo, motor ba yan? Kotse? Tuloy natin. It's nothing. You know, Grabe. love will make you humble in everything. It will not make you proud. Love that does not behave itself unseemly. Grabe, mga Lodi. Tinamaan ako ng mga sinasabi ni Pastor. $17,999 yung presyo ng motor. Grabe. Sobrang Love tinamaan ako. seeketh not her own. Love is not easily provoked. Love thinketh no evil. But love rejoice Sabi. not in iniquity. But love, the love of God, rejoiceth in the truth. The love of God bears all things, believes all things, hope all things, endureth all things. Grabe, galing magsalita ni Pastor. Tinamaan po talaga ako. Dapat pala maging mapagmahal po tayo sa Diyos para magkaroon po tayo ng ganito. Mahalin po natin yung padre de pamilya ng Congress. Ay, Congress pala. Yan po, mga Lodi. Yan lang po pala ang sikreto ni Pastor. Kaya po pala meron po sila mga ganito. Dapat po maniwala po tayo sa Ama natin na alam naman natin kung sino po yung Diyos nila. Yan po, mga Lodi, no? Kaya po meron ganito si Pastor. Napaka-humble po talaga niya. Kaya na po bahala humusga, mga idol, kung totoo po bang pastor siya. Kasi ang pagkakaalam ko, mga Lodi, sa isang preacher, hindi po siya maghahangad na ganito kamamahaling mga gamit. Dahil hindi naman po ganyan ang ating Diyos Ama. Hanggang dito lang po muna, mga idol. Sobrang tinamahan talaga ako sa ni Pastor, no? Ang sakit pa rin. Stay safe, mga Lods, and God bless you all. Peace bomb, Duterte pa rin.